So ingon diri sa Episo 1, Kapitulo 9, abot 11, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. So, sa diyang si Kristo mga igsoon, si Jesus namatay sa krus o iyang gihatag kanato ang Kristo nga mo po the same spirit pud nga anak kaniya sa dihang naglakaw siya ning kalibutan na since na naman nato ang Kristo, yan ang gi-reveal ang iyahang mysterious will o kanang tinago nga kabubuton sa Dios, pinaagi ni or diya ni or kabahin ni Kristo nga mamahimong mutuman sa tanang maayong plano. So kung ikaw karon nituo ka ni Jesus, isip imuhang Ginoo ug manluwas, ug nituo ka nga sadyang nituo ka ni Jesus, ikaw nakabaton og kaluwasan sa tibuok mong kasing-kasing nga di gyud ka magduwa-duwa nga luwas na ka, because that's the very thing about kuan mga igsoon mo siya pinaka-core nga mensahe gayud sa kaluwasan nga bisag unsaon you would believe nga ikaw luwas na, and kana nga kaluwasan mga igsoon makahatag gina kanimo og kabag-uhan, maayong direksyon sa imong kinabuhi, ingon man nga maayong paminsar pod no sa imong paglakaw aning kalibutana, kay tungod sa ang Kristo nga naa nimo namuhat sa matag karon og unya. So kung naa kay Kristo mga igsoon, always remember nga gusto niya nga matuman gayud ang iyang maayong plano sa mga tawo nga adunay Kristo or nagtuo kaniya or midawat kaniya. Kay mingon biya sa Juan 1:12 mga igsoon nga si bisan kinsa ang mudawat ug mutuo ni Jesus, mamahimo silang o naslay katungod nga mamahimong anak sa Dios. So kung anak na ka sa Dios, apil na ka sa iyahang plano. So mintras napakaning kalibutan na, although di pa man jud nimo experience ang tanang espirituhanon nga mga gasa tungod kay supposedly mga igsoon ikahatag man gyud sa Dios ang ikahatag man gyud sa Dios ang tanan in physical, but as of the moment ang atuang mga gasa nga the fullness of our grace or the fullness of the gifts of spiritual gifts nga ikahatag sa Dios is nasa spirituhanon nga bahinag. Ang atuarong buhaton is to manifest this into physical. So, paribaan ng example mga igsoon kanang transformation. No? Kanang transformation sa tao, plano gina sa Dios nga usbon ka back into your own design, into His image and likeness. Kay niya nabitaw siya diya sa Jeremiah mga igsoon nga kailan ako nimo sa diyang gibutang tikaw or gihimot tikaw diya sa tuguangkan sa imuhang inhan. So sa dihang gibutang ka sa Dios sa tuguangkan sa imong inahan, ang Dios igsuon ko nakaila na gid sa nimo. Yan na siya to, I knew you when I formed you in the womb of your mother. So tungod kay nakasala man ang tawo, kay lagi sa gibuhat ni Adan dito sa Garden of Eden, nakuanta na angin ta, nawala tas ato ang disenyo. Unang usahay di ta kasabot sa tong kaugalingon, unang usahay dili ratang saputon, unang usahay dili ratang mairita nga. So ano man ingon ani ko, because you haven't yet found your true identity, your very design nga gihimo sa Dios diya kanimo. Munang kung imong tanawon ang kinabuhi gyud ni Ginoong Hesus mga igsoon, kung imo na siyang basahon sa gospel books diya sa Matthew, Mark, Luke, and John, si Jesus unapologetic gyud siya. So what does it mean to be unapologetic? Kana bang kung na siya buhaton, di siya mo apologize kay kabalo man siya nga this is my mission, this is my work aning kalibutan na. Biyaan siya daghan kay mga nisunod kaniya to, okay ra niya. Gibetray siya ni Judas, okay ra niya. Gideny siya ni Peter, okay ra niya. Like okay ra gud niya tanan, because he had the very important thing, and that is his identity. So ikaw karon
kung wala pa jud ka nasayod kung unsalan ka o gano'n na kaning kalibutan na kay importante kay maigsoon nga kabalo ka sa imong purpose mo bitaw ang mga tao aning kalibutan na karon magbuhat na lang og mga ngilad nga mga buluhaton kay wala sila kabalo nga sila nangabuhi aning kalibutan na. So dili na lang ma-carry out ang ilang assignment, ang ilang mission, ang ilang purpose tungod kay wala sila kabalo nga sila naning kalibutan na mo nang they're finding kanang kalipay, they're finding kanang katagbawan in wrong places. Nayuban mga igsoon sa mga dautan nga pamaagi nga para lamang matagbaw sila. Because if you have really known your identity and your purpose aning kalibutan na, you would focus to it and you will nurture and build it up. No? So I pray nga ang matag usa ka nato makailag kita sa tong kaugalingon diyan ni Kristo kay if we have found that kind of identity mga igsoon, if ato na siyang makitaan, masinati nga pagkatao kung kinsa ta diyan ni Kristo, diyan ni Jesus mga igsoon, diyan sa atong Dios, the search is over. Mingon jud ka nga, okay, kablo na kung ano kung naning kalibutan na, and you would focus to it until you will finish your mission aning kalibutan na or your assignment. Kay tinod biya mga igsoon ang tanang butang aning kalibutan na biya katuyuan nga nung for example kanang bangko gimo na siya kay na siya katuyuan, kanang TV gimo na siya kay na siya katuyuan, na siya gamit, kanang imuhang refrigerator, kanang imuhang kalaha, tanan nga butang aning kalibutan na maigsoon gihimo sa tao because it has something that can help a person's living easier and better. So kung ang plato gani ang bangko, ang kalaha na ginay purpose, ikaw pa kaha nga tao ka. Ikaw pa kaha nga anak ka sa Dios or giluwas ka ni Ginoo sa kay purpose. So I pray nga ang matagusan na agayoy kasing-kasing nga muila sa Ginoo kay kung di ta makaila sa ato ang creator mga igsoon, di ta makaila sa ato ang maker, di po ta makaila sa ato ang kaugalingon because the one who reveals our true identity and the one who establishes our true identity is the one who made us, is the one who created us. So kung di ka makaila sa Dios, you would always find mga butang aning kalibutan na nga makapalipay nimo without thinking it has led you to destruction. Nakoy na meet ganinang buntag mga igsoon, no? Talk ming duwan yung naglanta ko sa iyang itsura mga igsoon, di man sa ingon nga mo judge ka, pero naluoy ko niya ba kay base sa iyang pamustura mga igsoon nagid siya kanang ibutang nato bisyo ba nga wala pa gyud niya nabuhian niya. Kauna-una ko ning kung dili niya nabuhian, apektado gyud iyang family. So diyan ako sa magalingon ni ko nga luya sa kalagsa, luya sa tao ba nga ang imuhang kinabuhi imong gibutang, imong gi-identify diya sa usa ka bisyo, diya sa usa ka makadaot nga bisyo niya. Tanan biya mga igsoon nga kuan bisyo maka dili lang ikaw may duoton hasta imong pamilya, hasta ang kanang pangandoy sa imong pamilya, pangandoy sa imong anak. So nag-contemplate ko ganina, I mean quick lang kay among panag-istoryahan na kay na sige pananghid na ako. Yeah, within that 30-second nga talk or 1 minute ba nga talk na mo, nabantayan gid ako mga igsoon nga he has been chained with a certain vice, a certain nga bisyo na kung dili niya i-surrender na sa Ginoo, mamahiw gyud niya daghang madalahin, daghang maalaot sa iyang kinabuhi. So I pray mga igsoon nga dili ka jud mo bulag sa pulong sa Ginoo kay mo gini maghatag na tuog kanang pag-ila sa ato abang purpose aning kalibutan na, because if we would not know
our true purpose and our true identity, we would keep chasing. We would keep chasing good. Masigit tag pangita sa mga butang nga feeling nato matagbaw ta, pero at the end may igsoon kadaot day nato. So niyan sa madali sa verse 10. Let's continue. And this is the plan, mo ni plano sa Dios. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Nindot kay ni sa mga igsoon nga pulong tungod kay gitudloan ta sa Ginoo nga wala lamang tagipadawat ni Kristo, wala lamang tagipatuo ni Kristo nga kita luwas. Just because luwas lang ta, but because napagayoy nindot nga plano ang Ginoo sa unahan. But the primary thing nga ganan sa Ginoo is luwason gyud ka. Kay lisod kay mga igsoon iya kang sa aras mga nindot nga butang aning kalibutan na, or sa sunod nga kalibutan mga igsoon kung galisod pa kag sabot nga ikaw luwas na. No. So, the first purpose or the first good nga i-work out sa Ginoo sa imong kinabuhi is kana makasabot ka nga luwas na ka. And when you will be able to understand nga luwas na ka, that's when the time that God would reveal something sa imong kinabuhi by and by, magpailas siya nimo, mutudlo siya nimo, mupahinumdom siya nimo, mugiya siya nimo, ug yang ipakita mga igsoon ang plano niya sa imong kinabuhi para imo na imuhang giya ug imo nang lakwan hangtod imo jung totally walk and finish your purpose and your assignment mga igsoon. Okay, so tinod mga igsoon, no? Today is Thursday, and then this weekend, Saturday and Sunday mga igsoon, grabe ang panghitabo sa mga disgrasya, no? Ag sa Saturday na yung disgrasya diri sa Pamplona, ag sa Sunday mga igsoon na disgrasya sa Tanhay, and then both nga disgrasya mga igsoon, kwanjud brutal kay pagka-disgrasya kay nanggawas gining utok, nanggawas ning kasing-kasing, nanggawas ning tinai, no? It's a very brutal. And then yan ako sa galingon, kani mga tawanan kung nakabalo pa silang madisgrasya sila karon, sure ko di ko nimo gawas. Kani mga tawanan kung nakabalo pa ni sila nga mamatay sila karong adlaw, sure ko nga naran silang balay. But since we don't know mga igsoon sa ato ang last day aning kalibutan, we don't know kano sa ato ang last breath aning kalibutan. Therefore mga igsoon, we have to establish right now our identity diya sa Ginoo. Okay? Pareho to wala. And dagid ang kinabuhi. Wala na siya mahimo. Nagawas naman ang utok mga igsoon. So I pray nga ang matagos sa kanato would be reminded and would reflect nga our days in this life are numbered. No? Wala ta kabalo, we don't hold tomorrow mga igsoon. Wala ta masayad kung sa may tabuugma, sunod semana, sunod bulan. We don't know how things is going to turn, how things is going to unfold on its own. Wala ta kabalo mga igsoon. Only God knows everything because He sees the future. Now, nakanindot mga igsoon ko na kay Kristo, magiyahan ka sa Dios sa tanan nga pamaagi until tuman gyud ang purpose sa imong kinabuhi. So ningon diri klaro kay diri sa verse 11. Ang basahon sa Cebuano, ang tanang mga butang gibuhat sa Dios sumala sa iyang plano ug kabubuton ug sumala sa iyang plano gikan pa kaniadto gipili na niya kaming mga Hudiyo nga mahimong iyang pinaagi sa among pagkahiusa kang Kristo. Aron ang kami nga unang naglaom kang Kristo magdayeg kaniya, no? So gibuhat gid sa Dios mga igsoon, iyang yung gusto gid niya nga madawat nato ang panulundon diya sa Dios
o madawat lamang nato kini pinaagi ni Kristo. And madawat nato ni mga igsoon tungod kay gipili kita sa Dios, no? Ikaw nga namatay karon, it's not an accident ngano kang nakapamati karon. Maybe God is talking to you right now, or not maybe. God is really talking to you right now that you have an inheritance and God wants it to give it to you. Gusto niya nga mahatag niya nga panunundon diya kanimo. Okay, whether we like it or not mga igsoon, mo bitang gi-finish gid ni Ginoong Hesus ang iyang assignment aning kalibutan, ay akong gitiwas ang iyang assignment aning kalibutan, because Jesus know unsa nga klase nga throne nga ihatag sa amahan kaniya. Kabalo si Jesus, no? Tungod kay naman siya Kristo. Ikaw pod ganit dawat og nituo nga si Jesus ang imong Ginoo ug ikaw na Kristo. So ten po kas Ginoo nga na po kay kanang dalawaton sa unahan, but kinahanglan lang yung mga igsoon nga mas muilatan niya. No, kinahanglan lang yung mga igsoon nga mas mupagiyatan niya. Kinahanglan lang yung mga igsoon nga atong gamon siya, atong gamon si Jesus nga atong ang Ginoo. Kung asa siya adto pud ta, no? Dili kay kung asa ta adto pud siya mo dili siya mo adjust. Kita gyud mo adjust mga igsoon kay ang nasayod sa unahan ang Dios man, dili man ikaw mo nasayod sa unahan, no? Mo bitaw na ako mga igsoon, no? Coming from my own experience, my first-hand experience, no? Akong kinabuhi sa una, lahi gid kayo karon. Mingon gyud ko igsoon nga pertig yung lahi asang kinabuhi sa una, ikumpara karon. And the only reason nga ako yung hatag ngano kong nausog tungod lang gyud nga midawat ko sa pulong sa Dios, mikaton ko sa pulong sa Dios, o gilakwan ako ang pulong sa Dios mga igsoon. Sama ni Ginoong Hesus, Jesus' life is a demonstration of full dependence of the Father. May mo na basahan mga igsoon sa Gospel, yan na si Ginoong Hesus sa Book of John, that the Son can do nothing unless the Father does it, the Son also does it. So, yan na si Ginoong Hesus, walay mabuhat ang anak. Kung sa'y gibuhat sa amahan, mura pa yung sa anak. So, Jesus was in full dependence of the Father. Munang tungod kay ni-depende siya, nisalig siya, mituo siya sa amahan, igsoon ko. Daghan kay mga nindot nga butang siyang ministry ang nahitabo. So, ikaw pod, kung gusto ka nga masayod sa mga nindot nga mabuhat sa Dios sa imong kinabuhi, simple lang, you have to give your full surrender to the Lord. Imong isurrender imong kinabuhi dito niya. Ang imong mga gusto dito niya, muna niya sa Book of Proverbs, submit your plans to the Lord and He will give the desires of your heart. Yan na sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. The very person who knows your plan is the Lord. Siya mo'y nakablos plano alang kanimo. And nakanindot siyang plano mga igsoon, it is for your good. It is for your prosperity. Dili lang prosperity mga igsoon bahin sa kwarta, dili lang prosperity bahin sa pwede nimong mabot ani kalibutan, but spiritual also prosperity. Kaya ani kalibutan na mga igsoon, pwede mong ikaw may pinakadahang kwarta, pero pwede mong ikaw may pinaka magulanon, pinaka mabalakon, tao nga walay kalinaw, tao nga walay gugma na nabati, no? Daghan kutod kang kwarta pero duulo na kas mga tao kung magkinahanglan sila nimo. So, is that really love? No. Kaya tinod nga gugma mga igsoon, whether anaa ka or wala kay mahatag, o stay na nimo. So, basta daghan na ka kay kwarta and you feel that you're prosperous and you have people around you, dili pa sabot mga igsoon, that's real prosperity. Ang gusto sa Ginoo nga prosperity from inside and out, from inside to outside. Gikan sa sulod nga prosperity sa imong kinasuluran, sa imong pagkatawo hangtod sa panggawaston nga bahin. Makita gid ang prosperity nga ana gid ang kalipay, kalinaw, ana ang gugma, no?
Sama atong kuan mga igsoon, woman in the well ba. Itong babae nga niya sa atabay ba. Nga pagkato niya sa atabay, gusto niya nga mangabo, nadala siya balde. Ang iyang tuyo mga igsoon is tubig. Pero sa diyang nakaila siya nga sa Jesus maong Mesiyas. Nabili niya ang balde, kaya abti kay siyang nilakaw o misulti sa mga katawhan nga naila-ila niya ang Mesiyas. Imagine that, no? Pagpaingon niya sa atabay mga igsoon niya, gusto tubig. Pero pag kailan niya ni Ginoong Jesus, nalimot na siya sa iyang tuyo. Itong una niya nga tuyo na tubig. Kaya naman, when you have finally found and encountered Jesus in your life, the search is over. Your fulfillment mga igsoon is kanaganing flourishing, overflowing, and innumerable. No? Kana bang imuhang nasa kasuluran nimo ba kana ba may ka nga wow kini, no, mo ni ako ang gidugay ra nga gikuan gipangita katapod si Zacchaeus igsoon ko. If you can remember the life of Zacchaeus, usas pinakadato nga tax collector sa time ni Jesus. Gingon ito pangulo og dato siya mga igsoon, mo gito yung description sa Bible. When he met Jesus, niya na siya dito mga igsoon nga, akong ibaligya akong kabtangan. Ang katunga sa akong kabtangan, ako ibaligya o akong ihatag sa mga kabus. Ug kung na ako'y nauwat nga tawo, ako siyang balikan og ika-upat kapilo. Kung na siya nauwat nga tawo when it comes to money ba. So, a lot of people in kalibutan na would always want to secure their wealth. Gusto nila nga naagin sa ilang kwarta. Kung may problema mga igsoon na, okay good kayo ng daghang kwarta. Pero kana ganing mahimo na nga ang kwarta imuhang Dios, kanang mas palabiyon pa nimo ang imong pagpangitag kwarta kaysa pagkaon sa kabahin sa Dios nun nga maagi mga igsoon. Or sa pagsimba sa Dios, mas imo pang yun na imong pagpangitag kwarta kaysa pagpasimba. Again mga igsoon ha, ang Bible wala ningon nga dautan ang daghang kwarta, wala yun ang Bible ana. Yun ang Bible nga you cannot serve two masters at a time. You cannot have two masters. You cannot have God and money as your masters. You have only one master lang yun. So pwede kang daghang kwarta apan imong master ang Dios sa gyapon. So dili kinahanglan kang pobre para mo master nimo ang Dios. It's just nga pinagi sa kinaya sa Ginoo, pinagi sa iyang pamaagi ang imuhang pag-manage sa imuhang kabtangan igsoon ko. Mahimaya ang Ginoo. Pare atong gibuhat ni Zacchaeus. Iyang gibaligya ang katunga sa iyang kabtangan ug iyang gihatag sa mga pobre. Dayong iyang balikan og upat ka pilo. Kung unsa man dagway ang gibuhat niyang pagpanguwat sa ubang tawo. Mo to gyud ni Zacchaeus. So, sa iyang disposition mga igsoon, wala na ni matter niya kung ang iyang kwarta the same pa ba ang amount. Ang ni matter niya mga igsoon was that he met Jesus. That Jesus was right in front of him. That Jesus was proclaiming salvation sa iyang balay. Nga in spite sa iyang notorious nga ngalan nga wala gikalipay sa kuan sa mga katawhan adto nga dapit apan si Ginoong Jesus ni pronounce og salvation sa ilang balay. So again igsoon ko nindot kayo nga makailaw makadawat bita sa mga pamaagi, mga kuan sa Ginoo kanang saad sa Ginoo. No? Ingon diri he makes everything work out according to his plan. If na kay Kristo igsoon ko, tanan nga mahitabo sa imong palibot, may na Ginoo nga that's working out for your good. That's working out because of my plan.
Sumuon nang sa imuhang mindset, dili ka makuyawan, di ka mabalaka. Magkinaon sa man imong palibot. Sama ni Jesus kani Anthony, sakay sila og bangka. Nya ang bangka mga igsoon, nga ilang gisakyan, giayo og lamba-lamba ning mga balod kay kusog kayo og hangin. Bisan pa man tuod or taliwala sa dili nindot nga panahon igsoon ko si Jesus, wala siya natandog sa hitabo sa panahon sa iyang palibot. Ang natandog mga igsoon, ang nabalaka katoy ang mga tinun-an. No? Kay sa mata sa ato ang Ginoo mga igsoon, tanang nahitabo bisan pa man tuod og mga dautan pa na sa imong panglantaw or di pa na siya kaaya-aya sa imong panglantaw. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 28, everything works together for your good. Tanang nahitabo sa imong palibot, nahitabo na siya alang sa imuhang kaayuhan. So muna ningon diri, He makes everything work out according to His plan. So kung naman na ginahitabo sa imong kinabuhi, dili ka mabalaka. Dili ka mataranta. Dili ka makuyawan. Kaya nga naman, may maka nga, God is going to work out this thing according to His plan. Because my God is powerful than my situation. My God is above than my situation. My God is sovereign than my situation. So di ka makuyawan. Chill lang ka kay kamo mga nga ay nindot nga plano ang ginawa niya ako ang giatubang karon. No? Ang mga tao sa Biblia kaniadto mga igsoon, silang Abraham, silang Noah, silang David, si Moises igsoon ko. Kung imong basahan na ilahang story sa Bible, silang Joseph, silang Lot, dili jud assurance nga kung naglakaw ka diya sa Dios, diya sa Ginoo, dili assurance mga igsoon nga imong life perfect. Pero what God can assure you is that even if it's not perfect, it will work out for your good. Sama ra gud mga igsoon nga mag-workout ka sa gym. Kuan biya na, di biya na sayon. Unang-una, mubayad ka. Ikaduha, ikaw pag yun mo askwat. Ikatulo, mo take pa jud ka mga supplements para mo nindot imong lawas. Pamahol pa na mga igsoon, sakit pa na. Mag-workout ka sa gym. Yes, that's true because in my past life mga igsoon, mga year 2015 to 2022, si Kuga Gym. But although sakit siya, although gastuso siya mga igsoon, but it's keeping me healthy. Tungod sa akong pag-workout, unang karon mga igsoon nibalik ko og workout pero home base na ko karon kay wala naman ko time nga madto pa og mga gym para mo spend time dito for my workouts. So narapos balay, I bought some stuffs para dito ko mag-exercise. Kaya nindot siya og epekto sa lawas. So, yes, dili siya sayon pero nindot siya og epekto. So, sama ra po sa imong sitwasyon, na times nga dili nindot ang imong sitwasyon pero pag na kay Ginoo, na kay Kristo, may ka dito nga, I know, God, you will just work it out for my good. Wala na ka dito. So, that's how powerful God is. Wala siya natandog mga igsoon sa imong mga situation niya ipakatubang. No? Wala ni nakuyawan ang Ginoo because God has infinite ways to save you and to make the situation work out for your good. Daggan kayo siyang pamaagi nga tanan, nga pamaagi ang buhaton para lamang ka na imong sitwasyon nga giatubang karon mahimo na siyang nindot o maayo nga epekto alang kanimo. So, do not try to control everything. Do not try to manipulate the things around you. Leave that to God. Surrender that to God. Yatang nas Ginoo igsoon ko. O ito niya si Ginoo Hesus sa Mateo 11:28. Duol ka mo kanako kamo mga gipang bugatan. O adunay mga gipang pasan katagaan ko kamo og kapahulayan. No? Kung magpalayo tas Ginoo mga igsoon kanatong mga gipang askwat, kita lagi mag-askwat ana. Ya meron ba jud tanto natong inaskwat magkagaan nga
anything mga igsoon, bisan pag usan na siya kagaan, kung madugayan na sa atong abaga, madugayan na sa atong kamot mga igsoon, bugat man gyud na, magkabugat man na. So kung di ka moduol ni Ginoong Hesus, dili ka niya patabang, di ka maminaw sa iyang pamaagi, sa iyang pulong, pamugatan yun nga na. But when you come to Jesus, He invites you of a good rest. No? Iya kang tagaan o kapahulayan. Kaya mo na gusto sa Ginoo sa imong ginabuhi. But you will walk in a life full of rest. Chill. Kinabuhi nga, di matandog mga igsoon sa mga kasinatian sa kalibutan. So, kana igsoon, dako kay na siya katabang kanimo. Dili ang kwarta nga makapahatay nimo kalinaw. Yes, you can buy anything, you can buy things that will make you comfortable. Pinagi sa kwarta, tinuod. Makapalit ka og sakyanan, pinagi sa kwarta. Makapalit ka og balay, pinagi sa kwarta. Makapalit ka og relo, pinagi sa kwarta. Kung makapalit man lagi ka mga igsoon og car, pinagi sa kwarta, pero dili mo mapalit ang protection. Dili tanang nag-car mga igsoon, safe. Makapalit man lagi kang balay tungod sa imong kwarta, pero dili ka kapalit og kalinaw. Kaya pwede kag nindot og balay, pwede po dili ka malinawon. Makapalit ka og nindot nga rilo mga igsoon, nga mahalon nga rilo, pero pwede sige ra kang busy o wala kay time to relax. Kaya ining kalibutan ng mga igsoon, the only thing that you have control with is yourself, but you don't have any control of other stuffs. Only God has the control of it. Ang Diyos lamang ang naay hingpit nga control sa tanan. Ang naray control mga igsoon nga kaya nimo makontrol imong kaugaling mo. So I pray ng matag usa mudawat, mukat-on, mulakaw sa pamaagi ni Dios nun mga igsoon. Sama ni Jesus. He took the plans of God sa iyang kinabuhi. He knows His identity. Nakabalo siya sa iyang identity nga anak sa Dios, nga mo ni ang buluhaton aning kalibutana, nga mintras na pa siya ning kalibutana, iyan ning buhaton. And so tiyati ka magsan, he's never insecure. He's never wala gito siya na insecure, wala to siya na nakuratan kung ang mga tao mukuyog ba niya or biyaan siya, wala mga igsoon. Jesus was at peace knowing that he's doing the will of the Father. At peace, like totally at peace. Bisan pag matulog to siya maigsoon sa dalan kaniya to kay magsimot siya mission niya paano to siya kanang magabinan niya say kung asa siya magabinan dito pa siya matulog. Bisan matulog dito siya sa kadalanan maigsoon ay times nga maabtan siya kagabinon sa dalan. He can just sleep anywhere. Pero aning mga tao aning nga generation mga igsoon bisan pag aircon nang kuan gi tulugan bisan pa o foam pa nang higdaan kung wala kay kalinaw di ka katulog og tarong. You can never buy peace mga igsoon. It's only in doing the will of the Father. Hallelujah. Daghang salamat mga igsoon sa iyong pag-uban ka nako, no? We will be singing and we will be with each other tomorrow, the same time nagyapon no 7:30 onwards. Mostly mga igsoon muna siya mag-start mi 7:30 but sometimes due to kanang prevailing nga mga circumstances like mag-set up pa diri sa studio kay before sa amo ang kuan sa amo ang time slot diri sa Big FM napamanay napamanay lain nga segment, so abot diri na mag-set up kami napamay kulit mo nang usay maka-start mig 7:40 or 7:45. So basta 7:30 maigsoon is the earliest time nga maka-start mi dayong
the latest gid na mga 7:40. So please be with us every night, no? Harang mas daghan pa tang makatunan bahin sa Ginoo, bahin sa iyang plano, bahin sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Daghang salamat, be blessed, and holy day. Love and grow stronger in faith each day. Let's continue.